Mga ka-G, meron akong ginawa dito na mga nakatagilid na line. Tignan natin kung kaya nga ba itong isulat ni Eliza. Hello sa inyo mga ka-G! Napakaaga ko nga gumising ngayon dahil excited akong turuan ulit magsulat si Eliza. Saktong-sakto pa naman, napakaganda ng panahon ngayon. Kaya naman agad na kaming nag-toothbrush ni Eliza. Ang galing lang dahil dati ayaw talaga mag-toothbrush ni Eliza. Pero ngayon kahit hindi ko sabihin, talagang ginagawa niya. Uy, very good ka na talaga Eliza. Matapos namin mag-toothbrush, nasanay ko na rin na nagsusuklay si Eliza mag-isa. In fairness naman, talagang pa konti-konti natututunan niya na yung pagsusuklay. At matapos niya magsuklay, agad ko na rin siyang inipitan. Pag hindi ko kasi inipitan si Eliza, sigurado sasagabal to sa mukha niya. Matapos ko siyang ipitan, binuksan ko yung bag niya at ang daming laman na basura. Diyos ko, kahit ano na lang yata nilalagay ni Eliza dito sa bag niya. Inisprayan ko nga lang ng pabango si Eliza at pinolbuhan ko na rin siya. Binigyan ko nga rin siya ng ipit dito sa may tagiliran. At naalala ko na hindi pa nga pala nag-aanmusal si Eliza. Kaya naman sabi ko sa kanya bago kami umalas, iinom muna siya ng chocolate drink niya. Nilagyan ko nga rin to ng yelo dahil gusto ni Eliza yung malamig-lamig. Matapos noon, tinawag ko na siya agad at umupo naman siya. Binigyan ko na rin siya ng tinapay dyan. Sabi ko kay Eliza, bago kami mag-aral, dapat busog siya. Importante yon para makapag-concentrate talaga siya at makapag-focus. Ako naman, hindi na ako nag-almusal. Uminom na lang muna ako ng tubig. Habang kumakain si Eliza, nakatitig ako sa kanya. At bigla akong naisip na sana magtuloy-tuloy na yung improvement ni Eliza. Matapos noon, tumingin muna ako dito sa tindahan ni Mama kung ano nga ba yung pwede naming madala na pagkain para mamaya. Gusto ko din kasi na meron kaming baon ni Eliza na snacks kahit ano lang. Para at least mga ka-G, kung magutom si Eliza ay meron kaming kakainin. Kumuha na nga rin ako netong tinda ni Mama na parang bulate. Gummy worms nga pala to. Para mamaya habang tinuturuan ko si Eliza ay meron din akong chinichibog. Konti lang naman yung kinuha ko dahil hindi naman pwede si Eliza dito dahil medyo matamis. At matapos nun, sabi ko kay Eliza, sumakay na siya dito sa motor. At bago nga kami umalis dyan, meron akong nakalimutan, yung magiging sapin namin ni Eliza. Parang magpipiknik lang kami doon, no? At umalis na nga rin kami agad dahil excited na talaga akong matuto si Eliza magsulat. Eliza, pakatalan mo na po, tumanakbag ka. This is your show, this is your time. Magpasikat na bang, 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 bang. Nung makadating na nga kami dito sa mini oval, naglatag na ako agad. At tinanong ko nga dyan si Eliza kung excited na nga ba siya magsulat ngayong araw. Hindi naman siya sumasagot pero nakasmile lang siya. Ang una ko nga munang ipapagawa kay Eliza itong mga shape ng alphabets. Kailangan niya nga lang ma-match yung mga to. Sa ganitong paraan, kahit papano, magiging familiar siya dun sa mga alphabets. At ayan, kung ano yung shape ng alphabets, dun na lang nilalagay. Tapos ginaguide ko lang din siya dyan. Ang goal ko talagang kahit masulat lang ni Eliza yung buong pangalan niya. Kasi importante talaga yun kay Eliza. Nung matapos na kami dito, pinaligpit ko na yan kay Eliza at nag-proceed na kami dito sa pagsusulat niya. Hindi ko muna binibigla si Eliza sa pagsusulat. Talagang ini-step by step ko siya. At hindi muna talaga ako nakatingin ngayon kung ano yung sinusulat ni Eliza. Ang importante sa akin ngayon, matutunan ni Eliza at masanay siya na hawakan yung pencil. Sigurado pag nasanay na si Eliza na hawakan yung pencil, talagang mapaglalaroan niya na yung pagsusulat niya. At ayan, gumagawa ako ng mga pattern at ayun yung susundan ni Eliza. Kung last time, yung mga line na ginawa ko, nakapatayo lang sila, straight line lang. Ngayon naman, nakatagilid yung mga lines na isusulat ni Eliza. Oh, wow, puno. Ang galing. This time, nakatagilid yung mga lines na isinulat ko dito. Tignan natin kung magagawa niya ba tong mga to. Talagang nagbibilib ako kay Eliza na kaya niya nga pala talagang sundan yung mga pattern na ginawa ko. Na-amaze talaga ako nung nakita ko to. At habang nagsusulat nga kami ni Eliza dito, merong mga napadaan na ibon na maya dito sa tabi namin. At ayan si Eliza talagang pinapakatignan niya. Kung nagtataka kayo mga ka-G kung bakit dito na muna kami nag-aaral ni Eliza, for the meantime ako muna yung magtuturo sa kanya. Dahil ngayon naghahanap talaga ako ng school na malapit lang dito sa amin.
Yung school kasi kung saan nag-aral si Alaysa medyo malayo talaga. Meron namang school malapit dito sa amin, kaso nga lang ang dami na daw nag-aaral. Kaya naman ngayon ako na munang magtuturo kay Alaysa habang humahanap ako ng school niya. Pero ako talagang nai-enjoy ko rin talaga yung pagtuturo kay Alaysa. Basta kung ano yung alam kong effective para kay Alaysa, dun ako. Ang importante naman dyan, magtuloy-tuloy yung development at yung improvement ni Alaysa. At tayong mga guardian nila, iba't iba naman din yung pamamaraan natin kung paano nga ba natin tuturuan yung mga alaga natin. At ayan, tapos na nga kami mag-aral. Natutuwa talaga ako dun sa mga sinulat ni Alaysa. At habang naglalakad nga kami dyan, bigla ako nakakita nitong mga bulaklak. Nilagyan ko nga si Alaysa dito sa may tenga niya. At kumaripas na kami ng takbo kasi pupunta kami ngayon kay Ate Ivana. Nabanggit kasi ni Alaysa kanina yung pangalan ni Ate Ivana, kaya naman naisipan ko siyang puntahan. At sa paglalakad namin, bigla na nga lang nag-bless si Alaysa dito kay tatay. Pupuntahan na namin si Ate Ivana! Magpasikat na it's Day! Nung nandito na nga kami kay Ate Ivana, etong si Alaysa agad niya nga niyakap si Ate Ivana niya. Halatang namimiss mo na si Ate Ivana. At si Alaysa, pinakita niya nga kay Ate Ivana yung mga sinulat niya kanina. Ay nako Alaysa, kung nakakapagsalita lang yan, sasabihin sa'yo ni Ate Ivana, very good ka. Matapos namin pumunta kay Ate Ivana, bumili na rin kami agad ng ulam na gulay. Gulay-gulay na muna kami ngayon. O paano ba yun mga ka-G? Kakain na muna kami ha. Alas 12 na rin kasi, siguradong gutom na tong si Alaysa.